ハイソットスリーポイント来ましたハイソット This is it, mga Kai Soto fans. Tapos na ang Japan B-League season ni Kai at ang tanong ngayon ay kung saan siya susunod maglalaro. 入りは横浜がいい形でゲームに入っています河村からハイソット Sa NBA na kaya at gugulatin niya ang mundo? Well, looking closely sa mga pinakitang moves ni Kai this season para sa Yokohama B Corsairs, ay tiyak na napakaraming mga NBA teams ang gustong bibigyan siya ng sure spot sa kanilang NBA Summer League team na maglalaro sa Las Vegas this July. Ang daming ginulat ni Kai sa Japan sa kanyang pagbabalik this season. When everybody thought na palpak ang kanyang NBA dream, ay bigla itong tumalon literally and figuratively. Meron kasing mga stretches na nag-average si Kai ng 2010, kaya dito na-realize ng lahat na buhay pa pala ang NBA dream ni Kai. At biglang lumulobo na naman ang expectations ng lahat, lalong-lalo na pagkatapos ng kanyang last game sa Yokohama B Corsairs, na kung saan kumana si Kai ng isang monster double-double game, scoring 19 points and 14 rebounds, na may kasama pang 3 blocks in an all-around performance na gumulat sa buong mundo. 河村中に入って浮かせてこのコンビネーション、こうなったらこうするよっていうのをお互い分かってますね。 Well, it's like Kai Soto is sending a message sa buong Japan B-League na he is ready para sa kanyang next step na kung saan ito ay ang kanyang paglalaro sa NBA. Napakaganda ang nilaro ni Kai this season sa Yokohama B Corsairs at sayang lang at ngayon lang siya nakakuha ng mahabang playing time. ハイソットジャンパー Kai Soto is averaging 25 minutes playing time more or less with the Yokohama B Corsairs, and this shows na kung gagamitin siya ay lalabas ang kanyang taglay na galing. So kung ganitong playing time pa sana ang kanyang nakuha noon sa NBL Australia para sa Adelaide 36ers, ay tiyak na sa NBA na ngayon si Kai. Pero parang merong pumipigil sa kanyang development sa pamamagitan ng pagkitil ng mga minuto sa kanyang playing time. Until umabot si Kai sa Yokohama B Corsairs, the only team na nagtiwala sa kanyang kakayahan. Kahit ang daming mga American imports ang Japan B-League, ay nakuha pa rin ni Kai na mag-dominate. So ito ay isang patunay na NBA ready na ang ating idol. Kahit 22 years old pa lang si Kai, ay hindi siya natatakot sa mga full-grown men sa Japan B-League, nakipagbanggaan, nakipagtulakan, nakipagitgitan, at higit sa lahat, nanalo sa kanyang laban versus American imports at hindi lang isa ang kanyang nakakalaban bawat laro, kundi 2 o 3 imports ang kanyang pinahiya bawat game day, showing his might and height. Kaya this summer, Kai Soto will embark the biggest challenge yet in his very young professional life, ang tangkaing muli na pasukin ang NBA. And this time, ay mas lumalaki pa ng husto ang kanyang chances of making it to the NBA dahil meron na silang solid showing sa Japan B-League na pwede niyang maipakita sa kanyang resume. Very clear na ang development ni Kai at ito ang pinakamalaking rason kung bakit makukumbinsin na niya ang mga NBA teams na NBA ready na ang kanyang laro. Besides, hindi lang ang kanyang laro ang NBA ready, kundi pati ang kanyang katawan ay NBA ready na rin. Lumalakas na talaga ngayon si Kai at lumalapad pa at makikita ito sa kanyang lumulubong timbang. Pero what makes it very special ay kahit na lumalaki si Kai ay mas lalo pa siyang bumibilis. Ang kanyang speed and quickness ay lalo pang mas impressive ngayon. Kaya wala ka nang hanapin pa sa isang legit 7-3 player. Hindi lang napakatangkad kundi napakabilis pa, athletic, mataas tumalon, at higit sa lahat ay napaka-skilled pa. So, saan ka pa? Kaya ngayon ay excited na naman ang buong bayang Pilipinas na naghihintay kung ano ang kahihinatnan ng NBA dream ni Kai Soto. Ngayong taon na kaya siya makakaabot sa NBA? Well, your guess is as good as mine. でもいいかなと思うんですよね。そしてそのカイソット At balitang NBA naman, si Anthony Edwards ang promotor ng Minnesota Timberwolves at binulaga ang Denver Nuggets. Nagliyab ng playoff career-high 43 points si Ant-Man at nilista ni Naz Reid ang 14 points sa kanyang 16 points sa fourth quarter at inunahan ng Minnesota Timberwolves
ang defending champion na Denver Nuggets sa score na 106-99 sa Game 1 ng West Conference Second Round. Walang nakapigil kay Anthony Edwards sa first half nang tahiin ang kanyang 25 points bago nag-take over si Ness Reid sa final period. Naipagpag ni Karl Anthony Towns ang foul trouble para umiscore ng 20 points at tumapos si Mike Conley ng may 14 points and 10 assists. The whole team, we trust each other. It doesn't matter down the stretch who takes the shot, sabi ng 22-year-old na si Anthony Edwards. At humarabas si two-time MVP Nikola Jokic ng 32 points, 8 rebounds and 9 assists pero nagkalat siya ng 7 turnovers. Scoreless sa first half si Jamal Murray at nakatapos ng 17 points from 6 of 14 shooting. At ang Game 2 ay sa Martes na at sa Denver pa rin gaganapin. Tabla sa 84 points ang laro at kumaripas ng 18-7 run ang Wolves para kumalas. Sa isang stretch, nagtuhog ng 10 straight points si Ness Reid dahil kapag sinalubong ng tatlong Nuggets player si Ant-Man, nalilibre itong si Ness Reid. Habang si Paolo Banchero at ang Orlando Magic ayaw pa magbakasyon. Tinipa ni Paolo Banchero ang 10 points sa kanyang 27 points sa fourth quarter at naligtasan ng Orlando Magic ang 50 points ni Donovan Mitchell tungo sa 103-96 na panalo sa Game 6 ng kanilang Eastern Conference first round. Nakaiwas sa exit ang Magic at pumersa ng deciding Game 7 sa Lunes at gaganapin ito sa Cleveland. Sumigunda ng 27 points si Franz Wagner at 6 3-pointers ang tinuhog ni Jalen Suggs tungo sa 22 points para sa Orlando Magic. Talagang pambihira ang ginawa ni Donovan Mitchell pero kinapos ito. Nilista niya ang final 22 points ng Cavaliers kabilang ang lahat ng 18 points ng team sa fourth quarter. At naka-21 points si Darius Garland pero hindi nakisama sa Cleveland ang basket mula long range, nakakuha lang sila ng 7 for 28 sa 3-pointer. At nagsumiti ng 22 of 36 clips si Donovan Mitchell, 3 of 9 from beyond the arc. At sa pangunguna ni Donovan Mitchell at Max Strus, inumpisahan ng Cavaliers ang third quarter sa 17-4 blitz. Naiwan hanggang 9 points ang Magic bago na idikit sa 78-73 papasok sa fourth quarter. Habang sina Tyrese Haliburton at Pascal Siakam, pinag-impake na nila ang Milwaukee Bucks. Biyahing second round ng Eastern Conference Playoffs ang Indiana Pacers at bakasyon na ang Milwaukee Bucks. Nagtala ng 17 points, 6 rebounds, 10 assists si Tyrese Haliburton at 19 markers, 7 boards si Pascal Siakam sa likod ng 21 points ni Obi Toppin at 20 points, 9 assists ni TJ McConnell nang inilampaso ng Indiana Pacers ang Milwaukee Bucks sa score na 120-98 sa Game 6 ng kanilang first round series. Makalipas ang isang dekada, ay biyahing semis ang Indiana Pacers. Haharapin nila sa next round ang New York Knicks na tumalo sa Philadelphia 76ers sa 6 na laro rin.